Inaprubahan na ng Senado ang panukalang 625.78 billion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Yan ay matapos na depensahan ng ahensya ang mga nakitang red flag ng Senate Committee on Finance sa ilang proyekto para sa 2026. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta ang naging hearing dyan? Pops J, pinesenta nga kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga nakuha nilang impormasyon bilang pagtugon sa mga proyektong namarkahan ng Senado na red flags. Sa pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Secretary Vince Dizon na 798 mula sa 946 na tinutukoy na isang kategorya ng red flag projects ng Senado ang na-validate na. Nagkakahalaga ito ng 11.6 billion pesos. Kasama riyan ang Makulay, Green Hills, San Pedro and San Vicente Road ng Lower Kalinga District Engineering Office na nangihingi ng 19.5 million pesos na pondo. Itinuturing itong red flag dahil umano'y naulit sa 2026 budget. Pero paglilinaw ni Secretary Dizon, ang pupondohan para sa susunod na taon ay yung karugtong ng Station 2 nito at ilang metro pa papuntang Station 3. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dizon. That was the fear, no, nating lahat, no, na since kapareho noong 2025 at mayroong bagong pondo, parang doble-doble, no, umuulit. And then kukuhanan po ng litrato, no, ng dated at ad photos para makita po na unang-una sa sarili nating mata, makikita natin na hindi pa tapos yung proyekto, no, at mayroong continuation. Humingi naman si Dizon ng dagdag na oras para silipin ang iba pang red flag projects. Pinagbigyan siya hanggang Biyernes para kumpletuhin ang validation ng mga proyekto. Napag-usapan naman ang special provision na mayroon ng Department of Agriculture sa pagpapagawa ng Farm to Market Roads o FMR sa DPWH, kinwestiyon ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang lumobong pondo ng DA para rito. Mula sa 16 billion pesos ay naging 32.6 billion ang naging alokasyon para rito. Narito ang bahagi ng tinalakay sa Senado. Yung lahat. Pero pag maglalagay ka ng pondo, hindi pwedeng maglagay ng pondo tsaka tayo gumawa ng master plan. Parang sinushoot mo yung master plan sa pondo eh. Correct po. Dapat yung pondo ishoot sa master plan, di ba? Yes, sir. Oo. And then yung 8 billion na hindi matrack down, kung hindi yan pasok sa master plan ninyo, ang inclination ng Senado, tanggalin na yon. Or, Mr. Chairman, an alternative would be to look at a possible replacement coming from the FMRNP. Yes, so that means we could allocate for those unfunded, validated, feasible. We can do that. Pops Ray, binigyang diin din ni Secretary Vince Dizon na epektibo pa rin yung kanyang pagsususpinde ng reblocking ng DPWH. Ito ay hanggat hindi pa raw nakakapaglabas ng malinaw na pamantayan ng ahensya at upang maiwasan din ang posibilidad na magkakaroon ng paulit-ulit na proyekto nang hindi naman talaga kinakailangan. Pops J. Merrimon, ano pa bang nakitang problema ng mga senador dito sa road reblocking? Oo, Pops J, itong si Senator Erwin Tulfo ni-raise niya nga raw na base sa mga complaints na nakuha niya at obserbasyon din daw mula sa publiko, marami raw sa mga kalsada, kumpleto na, buo na raw ito, pero binabaklas o binubungkal para raw simulan ulit. So hindi man sinabi ni Secretary Dizon na ito talaga yung isa sa mga rason kung bakit posible nagkakaroon ng paulit-ulit na proyekto, pero kaya pinasuspinde muna ni Sec Dizon yung mga reblocking para raw ma-check muna una. Malinaw raw na criteria para masiguro na yung mga proyektong gagawin, lalong-lalo na sa mga kalsada, kakailanganin talaga yung reblocking o kaya naman kung may ibang pang mga kakailanganin para sa mga proyektong maanomalya o may irregularidad. Ito rin namang si Senator Loren Legarda ang naging question niya kung sakaling tatapyasan ang pondo ng DPWH, paano raw masisiguro na lang din na magagamit ito ng maayos at saang ahensya o sektor ito ilalaan, lalong-lalo na pagka nag-start na yung plenary budget deliberations hanggang sa BICAM at doon sa pagpipirma rin ng pondo. Bukod din dyan, ang nais din lang hintayin nga is ito namang report din ng DA na hihintayin din until Friday para doon sa 8 billion pesos worth naman ng farm to market routes na hindi pa part ng kanilang network plan pero may alokasyong pondo. So yan yung sinasabi ni Senator Sherwin kung sakali raw tatapyasin yung 8 billion pag hindi napatunayan ng DA, nakakailanganin talaga ito. Pops J. Merrimon, dito sa 625.78 billion pesos na budget ng DPWH, ilang porsyento dito ang flood control projects at sinasabi nila maghihigpit sila at hindi nila palulusutin
Malaki ba? O medyo mapapansin mo ba yung tinapis na budget dyan? Pops J, yung reason kaya bumaba na ng 600 na lang, around 600 billion pesos yung budget ng DPWH kasi tinanggal nila yung budget for locally funded flood control projects. So ang natira nilang is around 17 billion pesos pero for foreign assisted projects na ito, kasama na rin dito yung mga flood control. So yun na lang, yun nananatiling pondo talaga ng DPWH for flood control na foreign assisted para daw siguro na walang makukulimbat na pera mula sa panukalang pondo. Pops J. Ayun. Okay, Marymon, ilan pa yung red flag projects na kailangang i-validate hanggang Biyernes? Pops J, marami pa yan. Kasi for example, yung sa mga reappearing, yung category ng reappearing projects na red flag, 748 out of 946 pa lang na red flag na project items ang na-check na nila o na-validate or na-justify. So natitira 198 projects pa. Para naman doon sa mga proyektong walang station number, karamihan naman na dito na-correct na ng Public Works pero may 500 pang mga proyekto na kailangan din daw silipin. And bukod sa station number, for example, may mga school building daw. Ang gagawin daw doon is yung parang school ID number ang gagamitin para raw makita talaga lalong-lalo na kapag ka naka-enlist yung mga proyekto, meron talagang kinalalagyan itong mga proyekto at hindi na uulit para rin daw hindi magkaroon ng pagkalito, lalong-lalo na pagtitingnan yung mga enlisted projects. Nasabi rin naman ni Sec Dizon na makikipag-cooperate din sila ngayon sa iba't ibang mga ahensya para rin sa kanilang sa isang programa naman, they will still be making their efforts para raw matugis itong problema sa flood control projects. Pero ang mas i-utilize din talaga nila dito pagdating sa budget, yung foreign-assisted flood control projects. Pops J. Hanggang Biyernes para i-validate. Sapat ba yung panahon na yan? Anong klaseng verification ba ang gagawin ng DPWH? Pops J, ang sabi ni Sec Dizon kanina, yung geotagging, ni-utilize nila to sa pamamagitan ng satellite. Lalo pa marami, sabihin nga natin 500, tapos yung around 200 pa, so 700 pa ng mga proyektong iisa-isahin yan. So gagamitin nila yung geotagging sa pamamagitan ng satellite, parang minamap out itong mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama na rin dito yung field inspection, nakakayanin nila. Kasi bukod nga doon, nasabi rin ni Sec Dizon, kukuhanan din ng letrato, dated photos, para raw ma-check talaga kung may progress ba yung proyekto, tapos na ba yung proyekto, o pending o may karugtungan pa yung mga proyektong ito. At sabi naman so far kanina, nung nasabi ni Senator Sherwin, sige until Friday, okay naman daw, sabi ni Sec Dizon, mukhang makukumpleto nila yung kanilang report by this week, Pops J. Sa ibang balita naman, Marymon, maglalabas daw ng SALN ang ilang senador ngayong araw. Sino-sino ang mga ito? Kanina sa panayam kay Senator Erwin Tulfo, ay ngayong araw daw ilalabas ang kanyang SALN. Sino pa? Oo, Pops J, nakumpirma din sa atin ni Senate Secretary Renato Bantog na today, pero technically may mga hahabol pa raw. So yung around 8 senators, maaari maging 9 o 10 na bukas yung mga SALN na i-release ng Senado. Kabilang sa mga ito, sina Senator Ping Lacson, Senator Nick Zubiri, Senator Apia Cayetano, Senator Erwin Tulfo, Senator J.B. Ejercito at si Senator Lito Labit. And recently din, itong si Senator Raffy Tulfo, nag-disclose na rin ng kanyang SALN. So iilan na lang din yung mga hihintayin natin mga senador na magdi-disclose din ng kanilang SALN. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.